What's up mga buddy? This is me, Noah Gary, and welcome back sa aking YouTube channel. So for today, tayo ay mag-unboxing ng bago nating headphones which is from Fantech. Ayan. So ito yung ating bagong headphones which is the Fantech Studio Pro Wireless Gaming Headphones. So I'm very excited na ipakita sa inyo kung ano ba yung meron sa headphones na ito. So wag na natin patagalin guys, let's proceed to our unboxing and review video. Let's go! So agad, nakikita natin yung camera. So meron siyang logo. Jump, 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 jump! Jump ulit! Alis na tayo ulit! Alis na tayo, alis na tayo! So this is the Fantech Studio Pro wireless gaming headphones. So nakita ko lang to guys sa post nila sa Fantech Philippines. And pagkatapos nun, chinek out ko agad siya dito sa Shopee. And kung kailangan nyo yung link, I will drop the link in the description below. Tingnan na natin kung ano yung meron dito sa item na to. So dito sa box natin, we can see na kung ano yung iba't ibang details na kailangan natin malaman tungkol sa headphones na to. Dito, yung USB dongle niya which has a USB-C and USB-A connection. And dito guys, naka-indicate din dito na meron tayong iba't ibang platform na pwedeng paggamitan ng headphones natin. And bukod nga, speaking of connections, meron tayong apat which is itong wireless connectivity, Bluetooth, and wired USB, and also the 3.5mm audio jack. Gaya nga ng sabi natin kanina, compatible siya with different devices. Kayo na lang mamili kung saan nyo ikakabit. And syempre, aesthetic design, and also sabi ko nga dun sa review ko, sobrang daling dalhin niya kasi compatible talaga siya kahit saang bag mo siya ilagay. Dahil nga, folding design yung meron siya dito. And dito pa yung iba't ibang mga specs na pwede natin makita nga dito, which is yung battery life, connectivity, sound quality, and design, and especially gaya nga ng alam natin na kapag wireless siya, dapat low latency. Kung gusto pang malaman yung technical specifications niya, may kita mo siya dito. At syempre, sa box pa lang to, and may kita mo naman yung aesthetic ng box natin, yung packaging natin, sobrang ganda and kakaiba talaga yung pinapakita ng ating Fantech Studio Pro gaming headphones. Tara, buksan na natin. So, dito naman, pag bukas natin dun sa box natin, ang may kita mo kagad yung headphones and itong bag natin. So, mamaya itakal natin kung ano ba yung mga iba't ibang items na included dito sa box natin. So, yun nga, nakaloob dito sa bag niya is yung warranty card and yung user manual niya. So, may kita mo din kagad dito yung sinasabi natin kanina na USB dongle and then yung ating gaming headphones na agad. So, nakikita nyo, naka-fold kagad siya and sobrang gaan lang din niya guys. And ito na yung ating mga wire. Pwede natin siya magamit sa different devices natin. And unang-una, syempre, ito na yung ating user manual. So, sobrang simple lang. Alam mo naman yan. Sa iba, binabasa natin yan. Minsan, hindi. So, sa akin, may kita lang naman natin kung ano yung specs ng ating headphones. And syempre, since may software to, may kita natin kung paano natin siya pwedeng gamitin gamit yung software natin. So, available din yan online. Search nyo na lang. And this is the warranty card na meron tayo in case na meron tayong problems with our device. Yan lang yung kailangan natin gamitin. And next naman is yung ating USB dongle. Kaya nga nasabi ko sa inyo kanina, nakita natin na meron siyang USB-A and meron din siyang USB-C. At ito, simple lang. Napaka-minimalist ng design, kulay white, same sa color ng headphones natin. And ito, pinakamaganda dito, pwede nating gamitin yung pang USB-C. Yan. Kung nari, gusto mo gamitin sa cellphone mo or sa laptop mo na may USB-C, yan lang yung ikakabit mo kagad. Kahit hindi ka mag-Bluetooth, no problem yan, ikabit mo kagad yan sa device mo at makakonect ka na kagad sa iyong gaming headphones. Next naman is yung ating mga cable. So, itong isa na meron tayo is yung USB-C to 3.5mm. So, saan mo siya ginagamit? Ikakabit mo yung USB-C sa iyong headphones and then ikakabit mo yung TRRS or 3.5mm sa iyong device kung meron kang audio jack. And ito naman yung isa, USB-C, yung unang end, and also sa kabila, USB-A naman yung connectivity niya. So kung ayaw mo ng naka-dongle ka or naka-Bluetooth ka, gusto mo naka-wired, no problem din. Pwede mo siyang gamitin
para sa device mo. And ito na yung ating headphones. Makikita natin na kahit parang hinahatak-hatak ko lang yung plastic na nagko-cover sa kanya, okay lang. And sobrang gaan lang din niya kasi. And makikita mo naman yung white gaming headphones natin, sobrang ganda ng aesthetic design niya. And ito yung reason kung bakit ko siya binili kasi hindi siya yung typical na gaming headphones wherein sobrang parang maarte na o parang marami ng design na hindi naman na dapat nandun. So dito, may pagka minimalist lang siya. And ito na yung mga buttons, yung mga saksakan, yung mga switch na pwede nating makita at kailangan natin para sa paggamit natin sa gaming headphones na to. So, meron kang switcher dyan para ma-switch mo kung Bluetooth or wired yung gagamitin mo. And also, meron ka dyan na naka-indicate kung left or right siya. And isa pa sa maganda dito is meron siyang, if I'm not mistaken, braille para sa mga friends natin na need talaga yon or gumagamit ng ganun. And also, meron tayo dito na foldable microphone. Naka-indicate yun kanina sa ating box. And maganda rin yung kanyang adjustment. Kasi spring-loaded yata siya. So, basically, kahit na naka-fold siya, yung design niya, okay lang. Kahit yung paggamit natin sa kanya or itabi natin siya sa bag natin na maliit, nagagamit natin siya ng maayos since yung design niya, pwede mo siyang ma-fold nang hindi nasisira yung mismong device mo. So, doon naman sa headphones natin, yung material na ginamit siguro nila dito sa gray part ng headphones natin is, ma-describe ko siya parang, cloth or fabric siya. Wherein, siguro sa experience ko nung ginagamit ko na siya is, kapag medyo pawisin ka, medyo magmamark lang siya. Parang, kunwari, pagbasa, ganun. Not like pero iba naman, hindi katulad ng leather, kunwari sa mga gaming chair. Kapag di ba pag pinagpapawisan ka, didikit talaga siya. Or makikita mo na merong basa talaga doon. Pero dito, although meron siyang marks na nababasa siya, pero hindi naman siya yung to the point na para mag-stay siya. So para siyang sa damit na parang pag pinawisan ka or parang nabasa ka, magda-darken lang siya ng konti. Pero mawawala din siya kalaunan. So, kayo, kung depende sa inyo kung paano kayo gumamit ng headphones, kung meron kayong protection pa na ginagamit or parang nilalagyan nyo pa ng tela or kung ano man, nag-hoodie man kayo, anything, kung gusto nyo na merong additional protection, pwede nyo yung gawin. So, ito yung iba't ibang ways kung paano natin gamitin itong headphones natin. Gaya nga ng sabi natin kanina, ito yung isa sa reason kung bakit ko siya binili. Kasi nga meron siyang quad connection. So, pwede natin siyang gamitin sa controllers, sa cellphone, sa PC, sa laptop, gamit yung iba't ibang modes of connection na nakalagay dito sa ating headphones. So that's it guys, ito na yung naging ating review para sa ating wireless gaming headphones mula sa Fantech. And alam nyo dito guys sa ating Studio Pro, ang dami kong nasabi na pros talaga ng headphones na to. Especially dun nga sa kanyang quad mode connection. So para sa akin, very helpful to para sa akin kasi nga madalas ako umaalis, tapos meron pa akong iba't ibang device na ginagamit.
So, very recommended ko to para sa mga taong gustong-gusto or ganun yung lifestyle. So, kayo din, kung gusto nyo to makita or kung gusto nyo bilhin, I will drop the link in the description below. And kayo na tumingin kung ano yung gusto nyong variant dahil meron itong black and meron din itong pink. And muli, maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Noel Gary Jr. Always be a blessing by God to everyone and see you on the next video. Let's go!